Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 1, 2025, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo chapter 8, verse 5 hanggang 11. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanduran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Meron ditong sinasabi ng Kapitang Romano. Sa English, ito ay centurion. Siya ay hentil o kaya ay mga hindi sumasampalataya sa Diyos, kung hindi ako nagkakamali, dahil ang mga hindi sila, mayroon silang hindi magandang relasyon sa mga Hudyo. So itong Romano, ang sabi niya, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Kaya niya nasabi ito dahil kapag pumunta ang Hudyo na katulad ni Jesus, ay magiging kakaroon siya ng ritual impurity. Kumbaga, mahahawa siya ng kanilang parang impurity. Kasi ang tingin nila sa mga hentil ay makasalanan. At dito, usually kapag may nanghihingi ng tulong sa Panginoon na pagalingin, right away or immediately sumasagot ang Panginoon na pinapagaling kita o pagagalingin kita. Pero dito, ang sabi ng ating Panginoon ay paroroon ako at pagagalingin siya.
So dito isang pagsubok din ito sa dito sa kapitan o kaya sa centurion kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero dito natin nakita na itong centurion ay nagpamalas ng kanyang napakalaking pananampalataya. Kumbaga, hindi na niya kailangan pang pumunta ang ating Panginoon o kaya hindi na kailangan ng presensya ng Panginoon. It is the presence versus the power of God. Kaya ang centurion nananampalataya sa ating Panginoon na ang kanyang kapangyarihan o kanyang power ay sapat na para pagalingin ang kanyang alipin at hindi na kailangan ang kanyang presensya. Kahit gaano man yan kalayo, nananampalataya ang centurion o ang kapitan na mapapagaling niya ang kanyang alipin. At dito naman sa alipin, kanina iniisip ko kung ano ang magiging mensahe ng ating Panginoon sa inyo o kaya para sa akin dito tungkol dito sa mabuting balita. Iniisip ko kung bakit itong alipin na ito ay napakahalaga dito sa kapitan ng mga Romano. At ang sa tingin ko ay pwede nating itong ihambing sa ang centurion ng isang makadiyos na tao. At siya ay pwedeng manalangin sa mga taong katulad natin na naalipin ng kasalanan o kaya na paralysis at hindi na makaahon pa sa pagkalulong sa kasalanan o kung sa mga masamang bisyo. Pero itong centurion ay may hambing natin sa taong makadiyos na nanalangin sa ating Panginoon na tayong mga alipin ng kasalanan ay palayain. Kaya ang napaka-epektibo ng panalangin ng centurion na ito sa ating Panginoon para palayain tayo sa ating pagkaalipin sa kasalanan. Yun ang nakikita kong mensahe sa atin na tayo, kung tayo ay makadiyos o malaki ang ating pananampalataya, pwede rin nating ipanalangin ang ibang tao na magbago at lalong-lalo na yung may maraming bisyo o kaya nalululong sa kung ano-ano mang mga kasalanan at naalipin na siya rito at nagiging paralysis na. At kung titingnan natin, ang Panginoon ay gumagalaw doon sa panalangin ng Romano, ng kapitan o ng centurion. Hindi man lang niya tinanong kung sino ba itong alipin na ito. Ito bang alipin na ito ay makadiyos? Ito bang alipin ay masama? O kung ano pa man. Hindi niya tinanong itong centurion. Dininig niya ang request o panalangin ng centurion. Irregardless kung sino man itong halipin na ito. Ganon din naman sa mga taong walang kakayahang magdesisyon para sa kanilang sarili. Tayong may mga nakakaalam na at nakakaunawa o nakakakilala na sa Panginoon, malaki ang ating tulong para ipagdasal natin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Nahipuin ang kanilang puso para magbago sila at makakilala sa ating Panginoong Diyos. Yun lamang po mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo tungkol sa ating mabuting balita. Naway meron kayong napulot sa aking ibinahagi
at pagpalain po lagi tayo ng Panginoon.